Matagal na po galit ang tao kay Marcos. Kaya lang, walang leader na tumatayo na nagsasabing, Marcos, umalis ka dyan. Yan na po si Kiko Barzaga. Marcos, umalis ka dyan dahil ikaw ay corrupt. Kaya po dapat tayo magdiwang dahil sa wakas nagkaroon tayo ng ganyang leader. At kung walang ganyang leader, hindi po mangyayari ang gusto natin na maging vice president, ang ating vice president na si Sara Duterte ay maging presidente. So tayo po dapat ay magpasalamat kay Kiko Barzaga, although hindi naman niya hinihingi ang ganyang pasalamat dahil parang alam naman po niya na obligasyon niya bilang Pilipino na manindigan, no? Para sa kabutihan, para sa malinis na pamumuno sa gobyerno at para sa tunay na demokrasya, no? At importante po na intindihin natin na si Kiko Barzaga po ay ang unifying force na kinakailangan natin para po sa ating mga kabataan ngayon. So, pasalamatan na lang po natin si Kiko Barzaga, suportahan natin si Kiko Barzaga, dahil kung wala po si Kiko Barzaga, siguro po nananatili pa rin tayong watak-watak at hindi po magbubuo yung mga kilos protesta na nakikita natin ngayon na umuusbong. Ang nakakadabang puso po talaga, talagang mga kabataan na ngayon ang lumalabas sa kanilang mga eskwelahan, sa kanilang mga classrooms para iparinig ang kanilang paninindigan na sila ay laban na rin sa korupsyon, na sila ay sawang-sawa na sa ganitong sistema at hindi na sila papayag na magpatuloy ang ganitong gobyerno. Alam niyo po mga kababayan, tayo pong mga loyalists at saka mga kakamping, dapat pong mag-unite tayo sa 2028 at siguraduhin po nating walang mananalong pro-China or puppet ng China or maka-Duterte or Duterte sa 2028 para hindi na po makabalik ang gunggong na ito na si Harry Roque. Dahil mga kababayan, tignan nyo naman po yung pinagsasabi niya, lagi po nilang layunin is magulong Pilipinas, guluhin ng Pilipinas, rally ng rally. Pinagmamalaki mo pa si Kiko Barzaga na nagpatawag ng people power. Ano palang napala nyo sa people power ni Kiko Barzaga? Ilang pirasong DDS ang umattend. Wala kayong napala. Nangako kayo na araw-araw kayo magrarally. Anong nangyari? Pusang nawala yung people power nyo. Pinagmamalaki mo yan, nagpa-people power, late dumating, tapos unang umalis. Tapos busy sa computer games. Hindi naka-attend ng hearing niya. Tapos people power. Tapos siya pa yung confident na manawagan ng Mindanao Secession. Anong napala nyo? Wala din. Wala rin kayo napala sa Mindanao Secession nyo, napanawagan nyo. Kahit nga yung pinaka-leader nyo, si Duterte, na nawagan ng Mindanao Secession, wala namang sumunod Wala kayong napala Si Kiko Barzaga pa. Tapos ipinagmamalaki mo yan na kabataan, leader ng kabataan. Mas maraming kabataan ang kakamping at loyalist. Walang DDS, siguro kukunti lang. Yung mga nauuto nyo up to now. Pero karamihan sa Gen Z Alpha, nasa kakamping at nasa loyalist yan. Kaya huwag nyong gamitin yung salitang kabataan dahil walang naniniwala sa inyong kabataan. Pambihira ka naman, Harry Roque, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, gusto mo lagi rally. Yung tipong magkagulo sa Pilipinas at patalsikin si PBBM. Yan ang naging goal mo. Yan na ba yung naging purpose mo sa buhay? Di ba, abogado ka? Parang tinanggalan mo na talaga ng dignidad yung sarili mo. Masyadong mo nang binaba yung sarili mo. Mga kababayan, si Harry Roque ay may kaso. Bakit hindi niya harapin ang kaso niya? Kung inosente ka, bakit hindi mo gayahin si Senator De Lima? Maraming nagsuggest sa kanya noon na magpa-asylum, umalis na ng bansa dahil napakasama at napakabigat o napakalaki ng kalaban niya si Duterte. Pero dahil alam niya sa sarili niya na inosente siya, hinarap niya ito. Kahit gipit na gipit siya at pinatunayan niya sa korte ng napakaraming beses na inosente siya. Pero ikaw, Harry Roque, hindi mo yan magawa. Hindi mo yan magawa. Ang ginagawa mo ngayon, pag-uudyok. Panawagan na patalsikin si PBBM dahil yun na lang ang natitira mong solusyon or option para ikaw yung makabalik sa Pilipinas. Dahil para sa'yo, in my opinion, I think kapag napatalsik si PBBM at isang Duterte ang maupo, lahat ng kaso mo or ang mga legal battle mo, mawawala. Yun ang nakikita ko yun ang basa ko sa'yo Kaya mga kababayan, loyalist at kakamping, magkaisa tayo, siguraduhin natin hindi mananalo ang mga ito, lalo-lalo na yung mga puppet at tuta ng China, mga kababayan. Dahil kung hindi, kawawa na naman po tayo at sila na naman po ang mamamayagpag. Tignan niyo yung mga natutuklasan sa ombudsman ngayon, sa DOJ, yung mga sinampang kaso ni Senator Trillanes. Yung mga pinoprotektahan ng dating ombudsman, yung mga dinismiss ng dating ombudsman. Para lamang sa kanilang kapakinabangan at benefit, mga kababayan, in my opinion. Nakakaumay. Ganun na lang ang ginagawa mo araw-araw, Harry Roque. Talagang nakakaawa ka na. Kinukumbinsin mo na lang yung sarili mo sa isang bagay or gamit ng mga bagay-bagay
or paniniwala na alam mo na malayo sa realidad. Abogado ka pa naman, nagturo ka sa UP, gumraduate ka rin yata ng UP. Matalino ka, alam mo sa sarili mo na wala ka nang magagawa. Kaya alam niyo mga kababayan, palagi ko guguho ang mundo ni Harry Roque kapag hindi talaga nagtagumpay yung kagustuhan nila na mapatalsik si PBBM sa loob ng susunod na 3 taon. At lalong guguho ang mundo niya kapag sa 2028, hindi maka-Duterte at hindi maka-China ang manalong presidente. Dahil talagang hindi po siya makakabalik ng Pilipinas dahil uusigin siya dito eh. Pero yun na nga po yung tanong natin, kung inosente ka, bakit hindi mo harapin? Dahil kahit pa hindi mo kaalyado ang nakaupong presidente, kung inosente ka talaga, lalabas at lalabas ng totoo, kagaya nung time ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes. Kita naman natin kung paano sila ginipit, kung paano sila inusig, sinampahan ng mga fabricated cases. Sinubukan tanggalin ng amnesty kay Trillanes. Pero kahit pa si Duterte ang nakaupong presidente, nagwagi sila kasi alam nila sa sarili nila na sila yung tama. Yan ang bagay na hindi mo kayang gawin, Harry Roque. Kaya ayan, desperate move ka na, desperadong panawagan na yung ginagawa mo, nagmumukha ka ng eng-eng, nagmumukha ka ng gunggong. Kayo mga kababayan, kapag nakabalik ang mga ito, puro lamang kapakinabangan nila, benefit lang nila ang kanilang uunahin aatupagin at paghigante, mga kababayan. Paghigante ang gagawin ng mga yan. Kaya sana sa 2028, huwag na po nating hayaang makabalik ang mga pro-China, puppet ng China, at yung talagang mga makasarili, hindi makabansa, at lalong-lalong huwag na po nating pabalikin yung mga magpapayaman lamang po sa gobyerno. Kaya gustong magkapwesto sa gobyerno. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi niyo sa sinabi, binahagi nito ni Harry Roque? Nagmukha na po siya talagang gunggong dito. Kayo po, ano masasabi niyo sa mga pinagsasabi ni Harry Roque? Ilagay niyo lang po sa comment section at huwag niyo pong kalimutang i-like ang video natin. At marami pong salamat sa pakikiisa, sa pakikipaglaban natin para po sa bansa. Salamat po.